Meron ka bang Suzuki minivan at gusto mo mag-camping pero ayaw mo gumamit ng tent? Well, baka makatulong sa iyo ang video na ito. Share ko sa inyo paano namin nilagyan ng platform si Big Wolf para pwede ka maglagay ng airbed while still having enough space para sa mga gamit and tools. Pero bago yan, huge shoutout muna kay Sir Chris and Mike, mga kagrupo ko sa SEOC, kasi sa kanila ko talaga nakuha yung idea na ito. Huwag na kayo sumali sa GC namin kasi talagang mabubudol at mapapagastos ka lang. Joke lang. Anyways, for this particular project, ang unit natin is a Suzuki DA17V minivan na may dalawang storage boxes sa likod, which is essential for this project. Kung wala kang storage box gaya nito, kailangan mo pang gumawa para may patungan yung platform. And for this project, ito ang mga kailangan mo. 3/4 plywood or plyboard. In our case, plyboard ang pinili namin kasi mas magaan at mas madali putulin while still having enough rigidity para sa purpose niya. Kailangan mo din ng foam para kahit walang airbed, pwede ka pa rin tumambay at humiga. Lagay ko yung link na ginamit namin kasi mas makakatipid ka kaysa magpasadya ng foam. Kailangan mo din ng leather na pang-cover para naman maganda tignan, and of course, matibay na stapler pang secure nito. Now, in our case, kinailangan kong tanggalin yung takip ng storage boxes para sakto lang yung pagpantay ng platform pag binaba na yung second row seats. And as you can tell, sakto lang din yung lapad ng standard 3/4 plyboard, and dahil DA17V ang unit natin, di natin kailangan mag-cut sa bandang likuran unlike sa DA64 na may taillight pa. Now, all you have to do is sukatin mo lang yung plyboard na sakto siya sa unit mo from sa likuran ng driver seat hanggang sa pinto sa likod. Then hatiin mo sa gitna, make sure na magkakasya sila sa likuran pag tinaas mo na yung second row seat. Kasi ideally, pag di mo gagamitin, nakastack lang sila sa likod. And they will serve as a platform na din sa mga gamit or pinamili nyo. Sa case namin, tumatama yung plyboard sa door handle ng sliding door, kaya nag-cut pa kami ng konti para masagad namin ng gusto sa harap. Ayun, so shoutout sa pinsan ko na si Kuya Joven kasi siya talaga yung gumawa nito dahil ako'y walang talent sa pagiging handyman. Kung makikita nyo, medyo pataas yung bandang second row kasi hindi naman talaga fully flat yung pagtumba ng mga upuan. Pero okay lang yan, dyan naman yung ulo natin pag nakahiga. Pero sa ibang unit naman, flat na flat yan, so depende siguro. Pagkatapos nun, nilatag na namin yung murang foam na nabili namin sa Shopee, tapos pinutol sa tamang sukat. And then binalutan na ng leather, also from Shopee. Tapos sinicure namin gamit yung stapler, and payo ko sa inyo, gumamit kayo ng mas malaking stapler para sure nakapit at di nakaangat. So ayun na, saktong-sakto. Tapos naisipan ni Mrs. na coveran ng duct tape yung mga stapler para pag pinagpatong yung dalawang platform, hindi magagasgas. Tapos nilagyan pa nga niya ng wallpaper yung exposed na plyboard para hindi rin magasgasan yung leather cover ng second row seat. And yun na, tapos na. Ganito ang itsura niya pag hindi mo pa ginagamit. Pwede mo patungan ng mga gamit at pinamili. Tapos yung storage boxes sa ilalim ay andun pa rin. Hindi mo kailangan tanggalin, especially andun yung mga tools natin. Then ganito naman siya pag naka-fold yung second row seat. And finally, pag naka-fully extend na yung mga platform. Stable naman sila, hindi naman gumagalaw or nami-misalign kahit higaan mo pa. Lalo na pag may airbed na. Ang pros niya is of course pwede ka maglagay ng airbed without removing your storage boxes and marami ka pa ring space sa ilalim. Ang cons niya lang is syempre additional weight siya sa unit natin. Now to complete the setup, naglagay din pala ako ng mosquito net na saktong-sakto sa likod ni Big Wolf, also from Shopee. So check nyo na lang yung mga links natin sa description. Overall, happy naman ako sa naging end result and na-try na din namin sa actual camping and napaka-convenient talaga since may space pa rin para sa mga gamit. So ito yung screen na nabili namin for Big Wolf. Ipitan natin. So meron siya mga magnets. And then yung magnets niya may mga cover para hindi magasgas yung chassis. And then dito sa taas may velcro. Yan, may magnet din yan all the way. Sa lahat. And then dito sa baba, meron tayo dito strap. So sa mags ko siya kinabit. Kasi pag nag-camping ka naman, stationary ka lang, di ba? Same dito sa kabila. And then dito sa center, meron zipper, double. Magkabilaan, I believe. Tapos yan, yung itsura niya. So ready na tayo for camping. So hopefully nakatulong sa inyo ang video na ito. Sa susunod na video natin, share ko naman sa inyo yung kinabit ko na roof rack and owning na galing din sa Shopee. By the way, wag nyo pala kalimutan panoorin yung vlog ko for our first camping experience sa Fika Haven. Alright, so thank you for watching and see you on the next one. Have a great day guys. You're awesome.